Russia nagpaulan ng 57 explosive drone sa Ukraine, mga drone na mula North Korea. Magandang araw mga kababayan. Sa episode na ito, bibigyan natin kayo ng pinakabagong balita at update tungkol sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Mula nang magsimula ang hidwaan noong 2022, marami na ang nagbago at patuloy pa ring umiigting ang tensyon sa rehiyon. Nito nga lamang lumipas na araw ay isang malaking hakbang ang ginawa ng Russia laban sa Ukraine. Sinasabing ito ang kanilang ganti matapos na sila ay bombahin ng Ukraine, kung saan ay nagpadala nga sila ng 57 explosive drone na sinasabing mula ang mga kagamitan na ito sa North Korea. Ano ang ibig sabihin ng pag-ataking ito? Tara at sabay-sabay nating alamin. August 12, araw ng Lunes, nang magulantang ang buong Ukraine sa sunod-sunod na pagbagsak ng mga explosive drone mula sa himpapawid. Nakita na lamang nila ang kanilang mga sarili sa ilalim ng mga debris na mula sa mga establishmento na nagkawasak-wasak. Bukod sa drones, kasabay nito ang mga high-powered na missiles na siya ring pinaulan sa kanila ng Russia. Ang pag-atake na ito ay hindi lamang basta-bastang pag-atake. Dala ng pag-atake na ito ang malalim na mensahe na nais na iparating ng Russia sa buong mundo na hanggang ngayon ay nag-iiwan sa atin ng mga agam-agam. Gusto na nga ba nilang simulan ang World War III? Sa isang tweet ni Ukrainian President Zelensky, nagpaabot siya ng pakikiramay sa pamilya ng mag-amang nasawi sa nasabing pag-atake. As per reports, 2 na ang patay at 3 naman ang kritikal. Kadugtong ng tweet niya ang detalyeng, di umano ay mula sa North Korea ang mga weapon na ginamit ng Russia sa pag-atake na ito. Wasak-wasak din ang mga residentials and ilang farm buildings sa Ukraine. In fact, ayon kay Zelensky, nito lamang lumipas na isang linggo ay umabot na sa 30 missile at 800 guided aerial bomb ang pinasabog sa kanila ng Russia. Sinabi niya na wala nang kaibahan sa isang terrorist attack ang ginagawa sa kanila ngayon ng Russia. Kung noon ay Kyiv lamang ang binobomba ng Russia, ngayon mukhang mas seryoso na sila sa nais nilang ipaabot sa Ukraine dahil namataan ang 57 explosive drone sa mas malawak na radius, meaning iba't ibang rehiyon na ng Ukraine ang inaatake nila ngayon. Out of 57 drones ay nagawang madepensahan ng Ukraine Aerial Defense ang 53 sa mga ito. Pero hindi pa rin ito sumapat para maiwasan ang mga casualties at pinsala sa bansa. Idagdag pa ang unti-unting pagkaubos ng resources ng Ukraine para lamang madepensahan ang mga pag-ataking ito. 7 na K-23 missile na mula din sa North Korea ang namataan ng Ukrainian Aerial Defense. 3 sa mga ito ang successful na bumagsak sa mga target nila. Ang assault na ito sa Ukraine ay patuloy na lumalawak sa paglipas ng mga araw. Umabot na sa 11 na region ang naitalang na pinsala ng sunod-sunod na pag-atake ng Russia. Pati ang mga military bases nila ay kasama sa mga pinupuntirya ayon sa Armed Forces ng Ukraine. Ito ang pangalawang beses na umatake ang Russia gamit ang mga explosives drones at batay sa mga experts ay maaring dumalas ito dahil nakikita ng Russia na ito ang isa sa pinakamapinsala at effective nilang tactics laban sa Ukraine. Last Sunday, nagbigay ng statement ang panig ng Russia kung saan sinabi nilang sisiguraduhin nila na agad-agaran silang mag-response sa ginawang pagbomba ng Ukraine sa mga bayan nila. And guess what? It is happening now. Ang naging pag-atake na ito ng Russia ay simula pa lamang ng pasidhing alitan na namamagitan sa kanila. Sa kabila ng mga pananakot ng Russia ay hindi naman nagpapatinag at nagpapakita ng kahinaan ang Ukraine. Sa katunayan, naghahanda na sila sa mga susunod na depensa at opensa na maaring mangyari sa mga susunod na oras. Kasabay din neto ang paghahanda ng Russian military sa maaring maging sagot sa kanila ng Ukraine, kabi-kabilang drills at mga precautions ang kanilang ginagawa. Dahil maaring gamitin din ng Ukraine ang same tactic na explosive drone sa ilang mga bayan nila kagaya ng Belgorod at Voronezh. In fact, ang mga gobernador ng bayan na ito sa Russia ay nagkakaroon na ng mga pagpupulong patungkol sa pressure na maaring ibigay sa kanila ng Ukraine. According sa Russia State Agency, nasa 11,000 na ang in-evacuate nila mula sa district ng Belgorod buhat ng takot sa lumulobong threat ng Ukraine. Ayon sa mga pagsusuri, magiging ganito ang sagutan ng bansa hanggang November 2024 pagtapos ng eleksyon ng president sa Amerika. Let's pause ng konti mga kastorya at i-analyze kung ano na nga ba ang nagiging takbo ng gerang ito. You see, sa mga lumipas na buwan
Ang Ukraine ay palagi lamang dumedepensa sa mga pag-atake sa kanila ng Russia. Hirap at hikahos na maipagtanggol ang kanilang karapatan, subalit ngayon ay parang nababaliktad na ang takbo ng gravity. Ngayon ang puwersa ng Ukraine ang nag-a-advance at dumidiin sa border ng Russia. Sila ang nag-i-engage ng mga pag-atake na maaring maging dahilan kung bakit hindi ma-predict ng mga expert ang kahihinatnan ng gera na ito. Siyong mananalo, sinong sasali, at sino-sino pa ang maapektuhan nito. Ang naging paglaban ng Ukraine sa Russia ay nagpapakita ng resilience at katapangan, subalit kaakibat nito ang isang mapanganib na kinabukasan para sa kanilang bayan. At dito na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sana ay nakatulong ito sa inyong pagkaunawa sa napakahalagang paksang ito. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, huwag nating kalimutan ang kapangyarihan ng panalangin at pagkakaisa. Manalangin tayo para sa kaligtasan ng lahat. Ang mga nasa gitna ng digmaan, ang mga sibilyang apektado, at ang mga nagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan. Naway gabayan tayo ng Panginoon tungo sa mas maayos at tahimik na mundo. Salamat sa inyong pagsubaybay, mga kababayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming uploads. Hanggang sa susunod, manatiling ligtas at patuloy tayong magdasal para sa kapayapaan.